Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito, ay ang pelikulang, The Day After Tomorrow, na pinalabas sa taong 2004 at pinagbibidahan nila Dennis Quaid at Jake Gyllenhaal. Halina't atin nang simulan. Sa Antarctica, isang grupo ng mga siyentipiko ang nag-drill ng yelo upang makakuha ng mga pangunahing sample. Habang bumababa ang drill, nagsimulang mag-crack ang yelo sa ilalim ng kanilang kampo at hindi nagtagal ay nagsimulang lumubog ang drill. Halos mahulog din si Jason sa butas, ngunit nasa gip siya nina Jack at Frank sa tamang oras. Pagkatapos ay sinubukan ni Jack na tumalon sa ibabaw ng crack upang makuha ang mga sample, at nang siya'y tumalon pabalik ang yelo ay nabasag sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay nahulog. Pero sa kabutihang palad ay gumamit siya ng palakol upang kumapit at tinulungan siyang makaahon, ngayon ay nakita nila kung paano nasira ang buong lugar. Makalipas ang ilang sandali ay dumalo si Jack sa UN Conference on Global Warming sa New Delhi, para sabihin sa lahat ng pinuno ng mundo na ang daigdig ay dadaan sa isang bagong panahon ng yelo, na magpapalamig sa lahat ng bagay sa mundo. Nang tanungin siya ng mga politiko kung gaano katagal pa ang natitira, ipinaliwanag ni Jack na maaaring tumagal ito ng ilang siglo, ngunit kung hindi sila titigil sa paggamit ng fossil fuel sa lalong madaling panahon, ay haharapin ng kanilang mga apo ang kahihinatnan, pero sa kasamaang palad, sinabi ng mga politiko na magagastusan sila ng maraming pera, at tinawag ang pagsasalita ni Jack na exaggerated. Sa labas ng gusali, ang mga tao ay nagpoprotesta laban sa pagbabago ng klima at ang isang reporter ay nagkomento sa yelo, na hindi kailanman nangyari sa lugar na iyon, at nagdala sa lungsod sa kaguluhan. Pagkatapos ng komprensya, nakilala ni Jack si Terry na nagtatrabaho para sa National Oceanic and Atmospheric Administration. Sumasang-ayon si Terry sa mga punto ni Jack, at sabay silang umalis upang magbahagi ng mga teorya. Pagkalipas ng ilang araw sa istasyon ng pagsubaybay ni Terry sa Scotland, napansin ng isang empleyado na ang isang buoy ay nagpapakita ng napakalaking pagbaba ng temperatura, ngunit iniisip lang ng kanyang katrabaho na isang malakas na alon ang tumama dito, at pagbalik ni Terry ay hindi nila ito sinasabi sa kanya. Habang sa Japan ay tila isang normal na araw ng tag-ulan, nang biglang bumagsak ang malalaking bato ng yelo mula sa langit, na sumisira sa mga sasakyan at gusali at pumatay pa ng ilang tao. Sa USA naman ang mga ulat tungkol sa bagyong Noelani ay ikinagulat ng mga eksperto sa panahon, dahil ito ang pinakamalakas na bagyong naitala at kumikitil ng daan-daang tao. Sa internasyonal na istasyon ng kalawakan, ang mga astronaut ay nabigla nang mapansin ang hindi pangkaraniwang malalaking bagyo na nabubuo sa kalangitan ng mundo. Samantalang ang anak ni Jack na si Sam ay lumipad patungong New York, kasama ang kaibigan niyang si Brian at ang crush niyang si Laura. Takot si Sam na lumipad at lalo lang siyang kinakabahan nang pumasok ang eroplano sa napakalaking bagyo, na naging dahilan ng pagyanig nito. Dahil doon ay inanunsyo ng piloto na dadaan sila sa ilang panganib, kaya't ang lahat ay nag-seatbelt at kumapit ng mahigpit habang lumalala ang pagyanig at nagsisimulang mahulog ang mga bag sa buong koridor. Mabuti na lang ay hindi ito nagtagal at napagtanto ni Sam na hawak niya ang kamay ni Laura, kaya agad siyang bumitaw. Nang makarating sila sa New York ay nagulat sila nang makita ang isang malaking grupo ng mga ibon, na lumilipad pakanluran at parang may tinatakasan. Sa katunayan ang mga hayop sa mga sakahan at zoo ay kakaiba din ng pag-uugali, na parang sila ay natatakot. Habang si Sam at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa kompetisyon at gumanap sila ng mahusay, ngunit hindi maiwasan ni Sam na mapansin ang isang lalaki mula sa ibang paaralan na tinatawag na JD ay patuloy na nanliligaw kay Laura. Sa ibang pagkakataon sa istasyon ng pagsubaybay, sa wakas ay napansin ni Terry ang ulat na nagre-rehistro ng pagbaba sa temperatura ng karagatan. Sinabi sa kanya ng empleyado kung ano ang nakita niya noong isang araw, pero sa lalong madaling panahon ay natuklasan nilang maraming data ang nagpapadala ng parehong ulat at ibig sabihin ay hindi ito isang malfunction. Nagpasya si Terry na tawagan si Jack at sabihin sa kanya na ang kanyang teorya ay nagaganap ng napakabilis, na hindi pa nangyari mula noong huling panahon ng yelo 10,000 taon na ang nakalilipas, at ang tanging may kakayahang magplano ng senaryo na ito ay si Jack. Habang binabalita na lumalala ang bagyong Noelani ay isinara ng Coast Guard ang mga beach, at isang teknisyan sa isang weather monitoring center sa California ang nagiging abala sa kanyang kasintahan sa halip na magtrabaho, at nang bigla siyang nakarinig ng ingay ay siya'y natakot, pero ito pala ang janitor.
Sa sandaling iyon ang telepono ay nagriring at ang technician ay nakatanggap ng isang distress call mula sa isang reporter sa LA, na nagsabi na umuulan ng yelo na kasing laki ng mga bola ng golf. Kaya tumingin ang technician sa TV at nalaman na may buhawi na nagsisimula sa LA, na agad naman niyang tinawagan ang kanyang amo para balaan ito, at nang siya ay lumabas, natuklasan na ang buhawi ay mas malaki kaysa sa karaniwan. Lumipat ang eksena kay Jack, siya at ang kanyang mga kasamahan ay nanunood ng balita, nakikita kung paano mabilis na nabubuo ang ilang buhawi sa paligid ng LA, at sinisira ang lahat ng madaanan. Ang mga tao ay natataranta at nagsisikap na makalayo, ngunit maging ang malalaking sasakyan ay tumatalsik at hindi nagtagal ay nagsimulang gumuho din ang mga gusali, dito ay tinamaan din ang Weather Monitoring Center at halos guguho na pagkatapos. Di nagtagal ay iniutos ng Pangulo ang pagsuspinde sa lahat ng trapiko sa himpapawid, pero ang dalawang eroplano ay hindi na nakabalik sa oras at bumagsak sa Midwest. Ang isang emergency na pagpupulong ay isinagawa sa Office of Global Change sa Washington, D.C., at nagbabahagi sila ng mga ulat ng kakaiba at marahas na panahon mula sa buong mundo. Dahil sa kumpirmasyon ni Terry ay naipaliwanag ni Jack na ang nangyayari ay dahil sa North Atlantic currents na apektado ng polar ice na natutunaw dahil sa global warming, binanggit din niya na kakasimula pa lang nito at lalala pa ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman ang pagbabago ng klima ay isang teorya pa rin, kaya binibigyan siya ng kanyang amo ng 48 hours upang makahanap ng patunay na ipapadala sa gobyerno. Sa tulong nina Frank, Jason, at meteorologist ng NASA na si Janet ay nagsimula silang magtrabaho ng husto, habang si Jack ay sa pagsulat ng magandang ulat, hanggang sa puntong hindi na siya natutulog sa loob ng 24 hours. Nang nagpahinga na siya ay nagawa ng kanyang team na tapusin ang ilang kalkulasyon, at natuklasan nilang may 6 hanggang 8 linggo na lang bago tumama ang bagong panahon ng yelo sa mundo. Kinabukasan, si Jack ay nakatanggap ng tawag mula kay Sam, na nagpapaliwanag na siya ay natigil sa New York dahil sa walang tigil na pag-ulan, at bumabaha sa lungsod na nagdulot ng maraming pagsasara. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nalaman niyang inaalok ni JD ang kanyang grupo na manatili sa kanyang magarbong apartment. Habang ang masamang panahon ay hindi pa umabot sa DC, ang mga tao ay nagpapanik na at ni-raid ang mga supermarket. Dito ay nakipagkita si Jack sa vice-presidente at sinabihan niya ito na kritikal na ang sitwasyon, kaya dapat na silang magsimulang lumikas ngunit hindi siya pinapansin. Samantalang sa hilagang Europa, ay umuulan ng nyebe sa napakabilis sa loob ng 24 oras, at walang senyales na hihinto ito. Habang isang search and rescue team ang ipinadala upang kunin ang royal family, ngunit ang mga piloto ay walang makita at hindi namamalayan na lumilipad na pala sila sa parte ng mata ng bagyo. Di nagtagal ay nagsimulang magyelo ang mga instrumento at pati ang LC ng chopper, na naging sanhi ito ng pagkahulog at pagbagsak sa lupa. Isang piloto lamang ang nakaligtas, pero sa sandaling sumilip siya sa labas ay nagyelo agad ang kanyang katawan. Nabalitaan ni Terry ang insidenteng ito at nagpadala ng confidential na data kay Jack, dahil mayroon siyang mas makapangyarihang computer upang pag-aralan ito, at kung paano nila natuklasan ang isang bagyo na nabubuo sa ibabaw ng lupa, na hindi dapat mangyari. Habang sa New York ay umuulan na sa loob ng 3 araw at lahat ng mga tren ay nasuspinde, at ang tubig ay umaagos na ngayon sa mga manhole ng kalye. Sa Canada naman ang karagatan ay tumaas ng 25 talampakan ng ilang sandali, kaya nagdulot din ng mga kakilakilabot na bagyo. Dito ay napanood ni Sam at ng kanyang mga kaibigan ang mga ulat sa TV bago pa mawalan ng kuryente, at inanunsyo ni JD na gusto niyang sunduin ang kanyang kapatid kaya inalok niya ang grupo na sumama. Paglabas nila ng gusali ay nakita nila na ang lungsod ay nasa ganap na kaguluhan at ang baha ay tumataas. Ang masaklap pa neto ay natuklasan ng mga empleyado sa lokal na zoo na nakatakas ang mga lobo. Maraming mga tao ang nagmamadaling magtago sa pambansang aklatan, habang ang isang lalaking walang tirahan ay hindi pinapasok sa loob dahil sa kanyang alagang aso. Ngayon ay hindi na makagalaw ang mga sasakyan dahil sa tubig, at maraming tao ang naipit sa loob ng kanilang mga kotse. Ang grupo ni Sam ay nagsimulang tumakbo patungo sa silid-aklatan, ngunit si Laura ay nanatili upang tulungan ang isang pamilya sa isang sasakyan at nasugatan ang kanyang binti sa proseso. Biglang isang malaking tsunami ang tumama sa Statue of Liberty, bago dahan-dahang nilamon ang lungsod na ikinamatay ng libo-libong tao.
si Sam ay bumalik para iligtas si Laura at dalhin siya sa silid-aklatan, bago pa matabunan ng alon ang lugar at nakapasok din sa unang palapag ng gusali. Makalipas ang ilang sandali, natapos ni Jack ang kanyang mga kalkulasyon at tinawagan si Terry upang ipaalam sa kanya na ang hangin ay masyadong mabilis na bumababa, na lumilikha ng mga bagyo sa Canada, Scotland, at Siberia na lumalaki at malapit nang makarating sa ibang mga lugar. Mali ang kanilang pagtatansya sa 6 na linggo, dahil aabutin lamang ng 48 hours para magsimula ang bagong panahon ng yelo. Wala silang magagawa para pigilan ito pero maari silang magligtas ng buhay. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Jack ng alert sa kung ano ang nangyayari sa New York, at nagmamadaling makipagkita sa kanyang asawang si Lucy. Sa New York, ang lahat ay nakaligtas kabilang ang aso na nagsisikap na maging komportable sa silid-aklatan. Walang sino man ang may signal sa kanilang mga telepono, kaya naghahanap si Sam ng isang payphone. Siya ay bumaba sa isang baha na palapag upang hanapin ito, at agad na tinawagan ang kanyang mga magulang para sabihin sa kanila na ayos lang siya. Ipinaalam sa kanya ni Jack kung ano talaga ang nangyayari, na hinihiling sa kanyang anak na manatili sa loob dahil lalala ang bagyo at lahat ng nasa labas ay magyayelo hanggang mamatay. Ang tubig sa palapag na ito ay tumataas kada segundo at ang baha ay umabot na sa kisame, kaya natapos na ang usapan. Ngayon ay naisip ni Laura na nalunod na si Sam ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niyang lumangoy palabas, pagkatapos ay hinanap ni Laura ang tuyong damit para kay Sam at niyakap ito para ibahagi ang init ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ay nagsimulang makarinig ng kakaibang ingay at nang tumingin sila sa labas ay laking gulat nila nang makita ang isang cargo ship, na naglalayag sa mga binabahang lansangan at dumurog sa mga sasakyan sa ilalim nito. Samantala, nagpasya si Jack na pumunta sa New York upang iligtas ang kanyang anak anuman ang panganib. Alam ng kanyang amo na hindi siya mapipigilan, kaya hiniling nito sa kanya na subukang muli na makipag-usap sa gobyerno dahil sa pagkakataong ito ay may pagpupulong sila mismo sa Pangulo. Sa panahon ng pagpupulong, gumawa si Jack ng isang kahangahangang presentasyon at nagmumungkahi na ang mga tao sa Hilaga ay dapat pumunta sa timog hanggat maaari, marahil kahit na sa Mexico. Muli ay hindi ito sinasang-ayunan ng Vice-Presidente ang lahat ng sinabi ni Jack, pero sa pagkakataong ito ay mabilis siyang pinagalitan ng pangkat ng Pangulo dahil sa hindi niya ito binigyang pansin kung kailan dapat niya ito pinansin. Upang gawing mas madali ang plano, sumulat si Jack ng isang linya sa mapa ng USA para ang lahat ng mga tao na maaari pa ring ilikas, at ipinaliwanag na huli na para sa mga nasa malayo dahil ang sinumang papasok sa lugar na iyon ay magyayelo. Pagkaalis ni Jack, sinubukan muli ng Vice-Presidente na magprotesta laban sa paglikas, ngunit hindi siya pinansin ng Pangulo at inaprubahan ang plano ni Jack. Sa istasyon ni Terry, nawala ng kuryente ang gusali at nagpasya ang koponan na uminom na lang dahil hindi nila iniisip na sila ay maliligtas pa. Sa New York nawala na ng kuryente ang library at dito ay napansin ng lalaking walang tirahan na nagyelo ang baha, kaya't ginamit ng mga tao ang pagkakataong ito para makapaglakad sa yelo upang magtungo sa timog. Ang mga nakaligtas sa silid-aklatan ay nagsimulang maghanda para gawin din iyon. Ngunit sinubukan ni Sam na pigilan sila sa pamamagitan ng pagpapaalam sa sinabi ng kanyang ama. Pero hindi siya pinansin ng karamihan at umalis pa rin sila. Ngayon ay maliit na grupo na lang ang nananatili at dahil mabilis na bumababa ang temperatura, wala silang ibang pagpipilian kundi magsimulang magsunog ng mga libro para uminit ang lugar. Dito ay sinisira din nila ang mga vending machine para makakuha ng akses sa ilang pagkain at ginagamit ang mga carpet bilang kanilang kumot. Sa labas ng lungsod, ang mga tao ay nagdurusa sa lamig at nanghihinayang sa pag-alis sa silid-aklatan, at ang ilan sa kanila ay nagsisimula na ring mamatay. Samantalang isinara ng Mexico ang mga hangganan nito, dahil hindi na kayang pangasiwaan ang mga Amerikanong refugee. Ang lahat ng mga kalsada ay naipit sa isang masikip na trapiko, kaya ang mga tao ay nagsimulang tumawid sa ilog upang maabot ang Mexico bilang mga ilegal na immigrant. Pagkalipas ng ilang oras, ay muling nagsimulang gumalaw ang trapiko dahil naabot na ng Presidente ng Amerika ang isang kasunduan. Patatawarin niya ang lahat ng utang sa Latin America kapalit ng pagbubukas ng mga hangganan. Sa isang ospital sa DC, nagbabasa si Lucy sa isa sa kanyang mga pasyente nang makatanggap siya ng masamang balita. Nagpanik ang mga tao at nakatakas, kaya wala ng mga ambulansya. Sinabi ng isang katrabaho na mayroong isang pulis na may snowplow na makakatulong.
ngunit ang pasyente ay hindi maaaring ilipat sa anumang bagay maliban sa isang ambulansya. Kaya sinabihan ni Lucy ang kanyang katrabaho na umalis, habang kasama naman niya ang bata upang maghintay ng tamang tulong. Lumipat ang eksena kay Jack, nagulat siya nang handang tumulong sina Frank at Jason para iligtas si Sam. Gamit ang mga kagamitang pang-agham na ginawa para sa Antarctica, tumawid sila sa mga nagyelo na lupain ngunit kalaunan ay tumama ang sasakyan sa isang hadlang sa kalsada. Ngayon ay wala na silang pamimilian kundi magpatuloy sa paglalakad, gamit ang snowshoes at manatiling konektado sa isang lubid. Nagagawa nilang maglakad ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang oras, ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang inaapakan dahil sa nyebe, at sa isang punto ay naglalakad na pala sila sa tuktok ng isang gusali. Ngayon ay nabasag ang salamin nito, na agad na nahulog si Frank at hila-hila ang iba pang kasama niya. Dito ay nagawa ni Jack na pigilan muli ang pagkahulog gamit ang kanyang palakol, ngunit ang salamin sa ilalim niya ay nagsisimula na ring mag-crack. Kaya pinutol muna ni Frank ang dulo ng lubid para ilaglag ang kanilang pangunahing bag ng mga supply, pero hindi ito sapat kaya pinutol din niya ang kanyang tali. Ang kanyang mga kaibigan ay napasigaw habang si Frank ay nahulog sa kanyang kamatayan, at pagkatapos ay nagtayo ng tolda sina Jack at Jason para magpalipas ng gabi, habang sa ospital, ay dumating ang isang ambulansya upang kunin si Lucy at ang kanyang pasyente. Habang sa White House naman ay inilikas din ang Pangulo, ngunit makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap ang Vice-Presidente ng balita, na nadisgrasya ang Pangulo sa bagyo at hindi na nakarating pa. Habang sa internasyonal na istasyon ng kalawakan, ay nakita ng mga astronaut kung paano natatakpan ng malaking ulap ang planeta, at kumuha ng ilang larawan para ipadala kay Janet. Sa sandaling makita niya ito, ay hinuhulaan niya na ang Canadian storm ay tatama sa New York sa loob ng isang oras. Sa silid-aklatan, hindi makatulog si Laura kaya nakipag-usap ito kay Sam, inamin ng binata ang kanyang nararamdaman, at tumugon si Laura sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Sa umaga, natuklasan ng grupo na si Laura ay nawala ng malay dahil sa lagnat, kaya hinanap nila ang mga sintomas sa isang libro ng gamot at sinusuri ang kanyang binti, napagtanto na ang sugat ay mula noong isang araw pa at nagbigay sa kanya ng pagkalason sa dugo. Sinabi ng aklat na kailangan niya kaagad ng penicillin o mawawalan siya ng paa, kaya nagpa siya si Sam na pumunta sa cargo ship upang maghanap ang gamot at nagboluntaryo sina Brian at JD na tumulong. Mabilis na nakarating ang tatlo sa barko, na hindi namalayan na ang kanilang pabango ay naamoy ng mga lobo na nakatakas mula sa zoo. Doon ang pinto sa infirmary ay nakalock, kaya lumabas si Sam sa bintana ng corridor at maingat na umakyat sa dingding. Binasag niya ang bintana ng infirmary at pumasok sa loob, kung saan binuksan niya ang pinto para sa kanyang mga kaibigan at nakita ni Brian ang penicillin. Ngayon ay gustong bumalik kaagad ni Sam, ngunit itinuro ni na Brian at JD na dapat din silang kumuha ng pagkain. Habang sila'y nasa kusina, ang tatlo ay biglang natagpuan ng mga lobo kaya hinabol sila nito. Dito ay nagawa ng isang lobo na kagatin ang binti ni JD, kaya hinampas ito ni Sam sa ulo hanggang sa binitawan nito ang kanyang kaibigan at isinara nila ang pinto sa likod nila. Sa sandaling iyon ay sakop na ng mata ng bagyo ang New York, pero napansin ito ni Sam kaya gumawa siya ng plano, aakitin niya ang mga lobo palabas ng silid upang mailock ng kanyang mga kaibigan ang pinto. Pagkatapos ay tumawid si Sam sa dingding sa labas upang muling gamitin ang bintana, ngunit hindi niya sinasadyang natapakan ang basag na salamin at nakuha ang atensyon ng mga lobo ng mas maaga kaysa sa plano. Mabilis siyang nagsimulang tumakbo at pagkaraan ng ilang pagliko, nagawa niyang akitin sila sa isang koridor at i-lock ang pinto. Pumunta ang mga lobo sa kabilang dulo ng koridor upang subukang makarating sa kusina, ngunit na-lock na rin ni Brian at JD ang pintong iyon at ngayon ay nangongolekta na sila ng mga gamit. Inilagay nila ang lahat ng gamit at isang sugatang JD sa isang bangka, na hinihila nila palabas ng barko kasabay ng paglamig at pagbagsak ng mga gusali sa kanilang paligid. Kailangang kunin ni na Brian at Sam si JD at tumakbo sa silid-aklatan, kung saan sila pumasok sa mainit na silid bago mag-freeze ang natitirang bahagi ng gusali at agad na pinagsikapan ng grupo na palakasin ang apoy. Sa nagyayelong lugar, patuloy na naglalakad sina Jack at Jason, ngunit kalaunan ay bumagsak si Jason dahil sa pagod at kinailangan siyang hilahin ni Jack sa nyebe. Nang matuklasan niya ang mata ng bagyo ay agad niyang sinimulan ang paghuhukay sa nyebe at nakahanap ng bukas na lagusan,
kung saan itinapon niya si Jason at ang kanyang sarili bago mag-freeze ang lugar na iyon. Pagkalipas ng ilang oras, ay nagising si Jason sa tent at meron silang apoy. Sa sandaling makita siya ni Jack ay gusto nitong magpatuloy, hindi na niya narinig ang ideya ni Jason na maghintay dahil iniisip ni Jack na maaaring hindi mabuhay ng matagal si Sam. Habang naglalakad sina Jack at Jason sa bagyo, patuloy silang nakatagpo ng mga nagyayalong katawan sa lahat ng dako at sila'y humihinto lamang upang matulog sa tolda sa gabi. Dito ay nagkomento si Jack na ang sangkatauhan ay nakaligtas sa panahon ng yelo, ngunit kung hindi sila mas maingat mula ngayon ay hindi sila makakaligtas sa isang ito. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng internasyonal na istasyon ng kalawakan na humihina na ang bagyo sa Europa, at sa wakas ay nakita nilang muli ang lupa. Kasabay nito, lumabas si Jack sa tent at nakitang nagliwanag na ang kalangitan. Mas madali na para sa kanila ang maglakad ngayon at hindi nagtagal ay nakarating sila sa New York. Nakita nila ang Statue of Liberty na ganap na nagyelo at isang grupo ng mga barko ang nakatigil sa yelo. Dito ay ginamit nila ang GPS at napag-alaman na nakatayo sila sa tuktok ng library. Nalungkot si Jack nang mapagtanto na maaaring natabunan ng snow ang kanyang anak. Sa pagtanggi na sumuko, ang dalawa ay nakahanap ng butas sa nyebe at pumasok sa gusali sa pamamagitan ng isang bintana. Habang lumilingon sila sa paligid, ay nagsimula silang mawalan ng pag-asa. Pero kalaunan ay nakakita sila ng liwanag sa ilalim ng isang pinto, at pagkabukas ay nakita nila ang grupo na buhay at maayos. Maging si Laura ay bumuti na ang pakiramdam, at mabilis na muling nagsama sina Sam at Jack sa mainit na yakap. Makalipas ang ilang sandali sa Mexico, ang vice-presidente ang pumalit bilang bagong presidente, at pagkatapos marinig ang tungkol sa mga nakaligtas sa silid-aklatan ay ibinalita niya sa TV na siya ay magsisimula ng isang malaking rescue operation upang makuha ang mga taong naipit sa hilagang bahagi. Hindi nagtagal ay nakarating ang mga helicopter sa New York at kinuha ang mga nakaligtas kahit na ang aso, at marami din silang natagpo ang mga tao sa ibang mga gusali. Habang sa internasyonal na istasyon ng kalawakan, pinapanood ng mga astronaut ang mundo at napansin na malinaw na nilang nakikita ang lupa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.